Magandang araw mga iginagalang na manonood, kayo ay nasa channel na Cross Mota. Sa episode na ito, ikukwento ko sa inyo ang kasaysayan ng Danish na Inline 4. Ito ang napakagandang motorsiklo na Nimbus, na kilala sa napakataas na pagiging maaasahan at sa katotohanang halos 20 taon itong ginawa ng walang pagbabago. Dahil umiikot ang kasaysayan ng brand na ito sa iisang modelo ng motorsiklo sa iba't ibang henerasyon, habang pinag-uusapan natin ang kasaysayan ng motorsiklo, tatalakayin din natin ang kasaysayan ng kumpanya. Umupo kayo ng komportable at mag-enjoy sa panunood. Ang mga sakay ay kami motorsiklo. Karamihan sa mga tagagawa ng motorsiklo noong unang bahagi ng ika-20 siglo ay dating gumagawa ng bisikleta bago sila lumipat sa paggawa ng motorsiklo. Kapag nilagyan ng makina ang napatunayan ng chassis ng bisikleta, nagagawa itong motorsiklo. Ang iba ay dating sa abyasyon, ngunit lumipat sa paggawa ng motorsiklo sa iba't ibang dahilan. Gayunpaman, sa lahat ng mga kumpanya ng motorsiklo, may ilan na noong una ay gumagawa ng mga bagay na walang kinalaman sa mga makinang panloob, ang pagsunog at mga sasakyan. Isa sa mga ito ay ang kumpanyang Danish na Fisker at Nielsen, na itinatag noong 1906 nina Peder Andersen Fisker at Hans Marius Nielsen. Naging kilala ang kumpanya bilang unang gumawa ng vacuum cleaner sa Europa, na sinimula nilang gawin noong 1910. Bukod dito, gumagawa rin sina Fisker at Nielsen ng iba't ibang uri ng mga electric motor para sa mga ventilador, maliliit na elevator, drill at iba pa. Ngunit ang ambisyon ng isa sa mga tagapagtatag at pangunahing inhinyero ng kumpanya na si Peder Fisker ay hindi natapos sa paggawa ng vacuum cleaner at mga electric motor. Nahilig siya sa motorsiklo at noong 1911 ikinagulat ng publiko nang ipakilala ng kumpanya ang unang motorsiklo nilang Nimbus. Dapat ding banggitin na ang disenyo ng motorsiklong ito ay naimpluwensyahan ng mas naunang inline na 4 na silindrong makina, lalo na ng modelo mula sa Belgian na kumpanyang Fabrique Nationale. Noong 1917, ginawa ang prototype ng Nimbus motorcycle, kung saan pinagsama ni Fisker ang mga patok at mahusay na uso ng panahong iyon. Unang-una, ang nakatawag pansin ay ang frame ng motorsiklo, isang makapal at matibay na tubo na may malaking diametro, na siyang nagtatago ng tangke ng gasolina sa loob nito. Nagsisimula pa lang sumikat ang ganitong disenyo noon sa Alemanya. Ang ibabang bahagi ng frame ay gawa sa 2 pinatibay na stamp na piraso na nagsisilbing duplex ng frame. Nasa gitna ang power unit, inline na 4 na stroke, 4 na silindrong air-cooled na makina na may 700 at 46, 700 at 46 displacement at 9 HP maximum na lakas. HP. Ang sukat, diameter ng silindro, 60 mm stroke ng piston, 66 mm. Sa isang aluminum na karter kasama ng makina, naroon ang 3 yugtong gearbox. Ang motorsiklo ay kayang umabot ng pinakamataas na bilis na 70 km/h. Sa solong version, 70 km/h ang takbo kapag may sidecar. Ang bakal na silindro ay hinulma ng hiwa-hiwalay. Ang distribusyon ng gas ay ginamitan ng balbula sa ibabaw ang balbula na disenyo. Dahil pahaba ang makina, kailangang gumamit ng kardang baras, hindi lang karaniwang baras, gaya ng sa motorsiklo na may matigas na likurang suspensyon. Pansinin na ang likurang gulong at fender ay nakakabit sa swing arm na may 2 shock absorber. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dimatorsok. May maikling lever type na harapang fork na komplikado ang disenyo, may 2 spring sa nakasarang takip na gumagana sa compression. Ang motorsiklo noong 1911 ay binigyan ng index na A at sa ganitong anyo. Ginawa ang modelong A hanggang 1,000 123 nang ito'y pinalitan ng modelong B na may mas simpleng fork, modernong karburador at bagong intake manifold.
Noong una, mahina ang benta ng motorsiklo, ngunit dahil sa pagsali ni Fisker sa maraming karera, gumanda ang reputasyon niya at tumaas ang benta. Noong 1900, 21 nanalo ang Nimbus sa 1,300 km karera Paris hanggang Copenhagen. At sa 1922 ang inayos na modelo nito ay unang pwesto rin sa Odense Berlin-Odense Race. Sa karera, umaabot sa 140 km/h ang bilis ng motorsiklo at naitala ng makina ang konsumo na 4.8 litro bawat 100 km. Noong 1927 ayon sa ibang mga ulat, noong 1928 huminto ang produksyon ng mga motorsiklo ng Nimbus dahil nagpasya ang kumpanya na ituon na lang ang lahat ng kanilang pansin sa pagpapalawak ng kanilang pangunahing produkto. Noong 1919 hanggang 1927, 1,252 Nimbus na motorsiklo ang nagawa. Dahil sa malaking tubo na ginamit bilang pundasyon ng frame, tinawag ang motorsiklo na tubo ng kalan. Minsan makikita mo rin sa mga aklat ang salitang chimney. Ngunit dito hindi natapos ang kwento ng motorsiklo. Noong 1932, sinimulan ni Fisker at ng kanyang anak ang disenyo ng bagong motorsiklo. Noong 1934 muling lumitaw ang tatak na Nimbus sa merkado ng motorsiklo at agad naging pinakabenta sa Denmark. Pangunahing kliyente ay Danish na Koreo, hukbo at pulisya. Konsepto lang ang disenyo ng Model C na hawig sa naunang bersyon. Ang inline na 4 na silindro ay nasa frame pa rin at kardang pa rin ang gamit para sa likurang gulong. Doon lang nagkakapareho. Malaki ang pagkakaiba ng frame ng Model C sa mga naunang henerasyon ng motorsiklo. Gawa ito sa stampadong profile na simple ang hugis. Ang tangke ng gasolina ay nasa ibabaw ng frame, gaya ng BMW Tune-Up. Matigas ang likurang suspension pero may telescopic fork sa harap. Unang beses sa produksyon ng motorsiklo. Sa BMW, lumabas lang ang telescopic fork makalipas ang 1 taon. Gayunpaman, bago ang 1939 ang fork ng Nimbus ay puro spring lang, walang hydraulic na damping. Ang manibela ay isang malapad na stamped na plato na may mga hawakan ng kontrol sa dulo at mga instrumento at switch ng electrical equipment sa gitna. Bago rin ang makina, kahit medyo kahawig at napanatili ang layout. Ang cylinder piston ay 60 x 66 mm displacement ay 746. 746. Ngayon, 4 na silindro ay magkakablock na patina ang itaas na bahagi ng carter. Ang gas distribution ay naging overhead valve na. Dahil sa mga pagbabagong ito, tumaas ang lakas ng makina sa 18 HP at hindi naglaon ay naging 22. Ang motorsiklong 172 karwo ay umabot ng 120 km/h ang bilis. Ang 3 yugtong transmission ay may medyo tusong mekanismo ng pagpapalit kung saan maaaring ikabit sa kambyo ang parehong manual na lever at pedal ng paa na simula noong 1935 ay inilalagay na sa bersyong Lux. Higit pa roon, ang lever ay maaaring ilagay sa kanan o kaliwa ayon sa kagustuhan ng customer. Sa parehong paraan, ang pedal ng paa para sa likurang preno ay maaaring ilipat mula kanan papuntang kaliwa kung kinakailangan. Batay sa halaga ng mga imahe, ang tubig ay hindi kumikislap sa bunganga ng bulkan. Sikat din ang motorsiklo sa tibay ng pagkakagawa nito. Sa ganitong anyo, ginawa ang motorsiklo hanggang taong 1940. Noong 1939, gumastos ang pamahalaan ng Denmark ng 50 milyong Danish kroner para gawing mekanisado ang kanilang hukbo bago magsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig. Maraming modelo ng self-loading rifle ang binili para sa hukbo. Noong panahon ng okupasyon ng mga Aleman mula 1940 hanggang 1945, nahirapan ang kumpanyang Fisker at Nielsen na makakuha ng mga materyales na kailangan para sa paggawa ng mga motorsiklo. At sa panahong iyon, 600 piraso lamang ang nagawa. Kaagad pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, gumawa at sumubok ng mas pinahusay na makina ng panloob na pagsunog. Dahil walang problema ang pabrika sa pagbebenta ng dating mga modelo, napagpasya ang huwag mag-invest ng malaking puhunan sa bagong kagamitan. Imbes, nilagyan lang ng maliliit na pagpapabuti ang mga umiiral na modelo. Sa ganitong anyo, ang motorsiklo ay ginawa hanggang 1,958. Sa kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo,
Si Nimbus lang ang motorsiklong halos di nagbago sa mahigit 20 taon. Karamihan sa mga Nimbus ay nasa serbisyo ng gobyerno. Mga 20% ng lahat ng nagawang unit ay nasa hukbong sandatahan at mga 30-35% pa ay ginagamit ng pulisya at serbisyo ng Koreo. Ginamit ng pulisya ang Nimbus hanggang sa huling bahagi ng dekada 50 nang ang pag-unlad ng mga kotse at motorsiklo ay naging dahilan upang hindi na magamit ang lumang modelo. Sa Koryo naman, matagumpay na ginamit ang mga motorsiklo hanggang 1,972. Hindi na kinagigiliwan ng pribadong mamimili ang motorsiklo sa huling bahagi ng produksyon dahil sa mahina nitong performance. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 50, mas marami ng mga Danes ang mas pinipili ang magagaan at mabilis na British o Italian na motorsiklo. Itinigil ang produksyon ng Nimbus noong 1960 matapos maihatid ang huling batch sa hukbong sandatahan. Sa kabuuan, mga 12,000 Nimbus Model C na motorsiklo ang nagawa. Ang konserbatismo at sobrang pagtutok sa kontrata ng gobyerno ang dahilan ng pagbagsak ng tatak mula Denmark. Habang in demand ang inline 4 na motorsiklo, maayos ang serbisyo. Pero matapos ang mga kontrata, dumaan sila sa hirap. Noong dekada 50 sina Fisher at Nilsson ay gumawa ng prototype ng 4-cylinder at 2-silindro na motorsiklo, ngunit hindi ito na ipakita sa publiko. Dito talaga nagtapos ang kwento ng motorsiklong Nimbus. Nag-focus sina Fisher at Nilsson sa paggawa ng mga bagay na pinakamagaling sila, mga electric motor, vacuum cleaner at iba pa. Kahanga-hanga na napakaraming mga motorsiklong ito ang nanatiling buo hanggang sa kasalukuyan. Mula sa humigit kumulang 12,000 na nagawang Schmel, mahigit 4,000 ang nakarehistro at ginagamit pa rin sa Denmark at mga 2,000 pa ang nanatili sa ibang mga bansa. Hindi lang nanatili, karamihan ay umaandar pa rin sa kalsada hanggang ngayon. Sa parehong Denmark, mayroong nabuo na grupo ng mga tagahanga ng motorsiklong ito kung saan ang mga kasapi ay regular na nagtitipon-tipon sa iba't ibang mga okasyon at pumupunta sila roon gamit ang kanilang mga Nimbus. Pinapatunayan ng katotohanan ito ang napakalaking tibay ng motorsiklong ito. Sa puntong ito mga kaibigan, dito na nagtatapos ang aking kwento. Kasama nyo, gaya ng dati, ang channel na Cross Moto. Huwag kalimutan maging aktibo sa channel. Inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, mag-repost at mag-iwan ng mga komento. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel sa pamamagitan ng pinansyal na tulong gamit ang mga detalye na nakalagay sa description. Salamat sa atensyon. Hanggang sa muli.